Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang ipapakita ko naman po ngayon ay kung paano po mag-check ng wheel hub bearing po ng sasakyan. So ang wheel hub bearing po ay hindi po natin basta-basta nalalaman kung may ingay na po ba siya o hindi or may sira na ba yung bearing na nakalagay dito sa wheel hub. So ang pag-check po nito ay tatanggalin po natin yung caliper. Ito po. So yung caliper po na to kasi itong brake pad po na to ay nakadikit siya. So ang alamin po kasi natin na iikutin po natin yung wheel bearing at yung wheel rotor disc ay naka-attach po siya dahil chichikin lang naman natin at saka iikutin po natin. So mararamdaman po natin yung ingay at saka yung vibration ng bearing dito po sa upper arm. Yan, hawakan po natin or dito sa knuckle. Nararamdaman po natin at naririnig po natin. So kapag ganyan po, ibig sabihin may sira na po yung bearing na to. Yan. So itong ganitong klase po ay palitin na po to. Pero kung yung sasakyan nyo ay hindi naman talaga pang malayuan na biyahe or dito lang sa malapitan, so pwede nyo pong pagtiyagaan. Pero pag mga malayuan na po, itong ganitong klase po ay hindi na po natin pwedeng gamitin dahil pwedeng magbabaga po yung bearing na yan hanggang sa madadamay na rin po itong mga caliper kit. Kasi habang nagbabaga po, umiinit itong rotor disc na to dahil sa sira yung bearing. So itong caliper kit po dito ay magi-stack po, rubber po yung nasa loob, yung gasket nya. So maninikit po at hindi na po magmo-move itong piston na to. So ganun po ang mangyayari, kaya para hindi po dumami yung sira, so dapat po nating palitan yung bearing para hindi mandadamay at saka para safe po tayo, lalong lalo na po sa mga malayuan po yung biyahe. Ganyan po ang nangyayari. So napapabayaan. So kapag napabayaan po ay hanggang sa madadamay po yung piston ng caliper hanggang sa yung brake pad. So delikado po, baka mawalan po kayo ng balanse sa sasakyan dahil mag-i-stack up po yung piston dahil hindi na po mag-move. So napakadelikado po. So ang pag-check po nito ay tanggalin lang yung gulong at ijajakan, kakalog-kalugin. So katulad po nito, mayroon na po siyang kalog, so hindi na po siya pwede, at saka iikutin po siya. Yan. So dinig na dinig po natin na maingay siya. Paano naman po natin malalaman na yung piston po ay okay pa po yung ano niya, yung kondisyon niya? So malalaman po natin sa pattern po ng brake pad. Dalawa po yung brake pad, so inner side at saka outer side. Ayan po. Itong isa para sa loob at yung isa para naman dito po sa labas. Yan, nakaganyan siya. So itong mga brake pad po na to ay hindi na po mga original to. So ano na lang po to,
Malamang hindi na original to. So malalaman po natin kung normal po yung pagmomove ng piston dahil itong brake pad po na to ay makikita po natin yung pattern niya. Yung isa makapal, yung isa manipis. So ibig sabihin po ay hindi na po maganda yung pagmomove ng piston na to. Kailangan na po siyang i-overhaul. Papalitan po siya ng rubber sa loob, yung gasket. Ito po papalitan nito, itong rubber boot. Ito po yung sumasalo sa alikabok or tubig na para hindi pumasok po sa loob. At mayroon naman pong sa loob yung gasket, o-ring. Yung o-ring na yun para wag pong magkaroon ng leaking, hindi lalabas yung brake fluid nito habang inapakan po natin yung brake pedal. So yan po yung palatandaan. Kung napapansin nyo po, yung isa makapal, yan, at yung isa manipis na. So yan po yung palatandaan na hindi na po maganda yung movement ng piston na to. So kailangan na po siyang i-overhaul. Kumbaga sa ano po, kapag inapakan po natin yung brake pedal, itong piston na to ay tutulak po itong brake pad na to para kumapit po dito sa rotor disc. So hindi na po balanse. Ayan po, abnormal na po yung ano niya. At ito po pag nag-service naman po tayo ng brake system, itong bushing po na to, yan, kailangan po nating i-lubricate to para magkakaroon po siya ng magandang movement. Yan, hindi po dapat stack up ito. Pag natapos po tayong mag-service sa mga brake pad, pati po kasama po to, tatanggalin po to, lalagyan po ng grasa yan para nagmo-move rin po to habang inapakan po natin yung brake pedal. At yung piston ay pinipress niya yung rotor disc. So ito po nag-a-adjust din po to, dapat nagmo-move to. So kapag stack up po to, isa rin po sa dahilan po na magiging abnormal po yung pagkapagpod ng ating brake pad. Ganon din po yung dito. So karamihan po kasi sa ibang nagsiservice ng brake system po ay hindi ito ginagrasahan. Ginagrasahan po to kasi nagmo-move din po dapat to. Yan. Yan po yung sliding pin na yan. Slide po yan. Yan po yung trabaho niyan. Yan. Nag-i-slide po dapat ito para hindi po napipigilan yung pagbalik pagka ipit po ng brake pad dito. So hindi po siya magkaka-abnormal worn out po ng brake pad. So ganyan po ang magiging dahilan. Dalawa po yung piston na pwedeng stack up, kaya na abnormal worn out tong brake pad na to. At itong sliding pin po dapat grasahan to, kasi kapag wala pong grasa hindi po makakapag-adjust yung caliper. So kailangan po nating grasahan to. At itong bearing po na check po natin ay maingay, so kung maaari lang po ay palitan na rin po to, lalong lalo na po kung tatravel po ng malayo. So napaka-importante po na huwag madamay yung mga ibang brake system po dahil lang po sa wheel bearing na to. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.